Hello, welcome back to my channel. Ngayong araw na ito, tayo po ay magluluto ng pasta shell with beef, ground beef. So, hayaan nyo muna akong inyong sabayan, damayan sa aking recipe ngayong araw na ito. Watch and enjoy as I am also enjoying cooking. Simulan natin muna gumawa ng marinara sauce. So, inilagay ko na nga pala yung mantika dito kasi igigisa natin yung sibuyas. So, kapag mainit na po, ilalagay na natin ang sibuyas. Okay, ayan. Pwede na siya. Lagay na natin yung sibuyas. Medyo bawasan natin yung init. Medyo mainit. So, gisa-gisa lang po natin until mag-caramelize yung sibuyas. So, once it's done, ilalagay na natin yung ating pasta sauce. So, ito po yung ginamit ko. This is what I use for pasta. And then, ilagay na natin. Simutin natin, syempre. Sayang eh. Sayang siya. So, simutin. Wala tayong itatapon. Sayang. Wala tayong sasayangin. And halu-haluin. This is a very Filipino version of shell. Yung stuffed shell. Siyempre, pag Filipino version, medyo matamis-tamis, siyempre. So, we will let it boil. And then, lalagyan na natin siya ng mga seasoning. So, maglalagay tayo ng asin. Ito. Half teaspoon. I hope that's enough. And maglagay din tayo ng pimienta or black pepper. Ang anak ko mahilig sa black pepper, so I'll make it a little bit spicy with the black pepper. Gusto niya raw yung maraming black pepper. Yeah. And then, masarap yung ganitong sauce kung lalagyan din natin ng oregano. So, wala na tong wala na itong takal-takal. Gonna use the other side kasi matagal. Oops. Yeah. That's it. So, nasa inyo na yung kung gaano karaming oregano ang ilalagay nyo. But for me, more is better. Mas masarap siya. And then, syempre, ang pinaka ng ating mga sauce, Filipino way na sauce ay matamis. Lalagyan natin ng asukal. So, lalagyan natin ng asukal. Mga 2 tablespoon. Kasi masarap yung salty and nagpipilansikan. Yun ang ayaw ko dito sa sauce kasi nagpipilansik siya. Mahina na nga yung aking apoy. Oh my God. Dami kong pinansik. Okay. Titikman natin kung okay na siya. Medyo kulang pa sa asukal. So, I add 1 more tablespoon. And a little bit of salt.
Yung nag-aagaw yung asin, alat, at saka asim-asim ng kaunti. Yan ang Filipino spaghetti sauce. Yan. I hope this is okay. So, let's taste pa rin. We're almost there. Okay na siya actually. No need to add anything else. Okay, this is our pasta sauce and we will put this aside. So, ngayon naman, tayo ay magigisa ng ating ground beef. So, mainit na yung ating kawali. Lalagyan na natin ng mantika. And, lagay na rin natin ang onion. So, continue lang natin yung gisa ng onion hanggang sa maging translucent. Caramelize na siya. Ilalagay na natin maya-maya yung ating giniling. So, this is almost ready. Lagay na natin ang giniling. Igigisa lang muna natin yung giniling hanggang sa maghiwa-hiwalay sila. Okay, habang ginagawa ko ito, babalikan ko po kayo. Okay, sige lang po ang halo hanggang sa tuluyan siyang magkahiwa-hiwalay na. Alam na, walang forever. So, habang hinaantay natin na maluto sila or makahiwalay-hiwalay muna sila, lalagyan na natin siya ng salt. Let's put some salt. Kailangan timplahin din natin itong giniling syempre. Salt, pepper. Kung ano yung ingredients na nilagay natin doon sa sauce, yun din ang ilalagay natin dito. Kaya lang, wala siyang sugar kasi yung ating sauce may sugar na. And then, oregano. Bango talaga ng oregano. Promise. Sarap. Okay, let's continue to stir. And saute. Medyo ano na yung iba, pero let's wait until maigahan ba ng sabaw. Mayroon siyang juice. Alam mo yung iba, pag gumagawa ng ganito, ginigisa nila, nilalagyan nila ng carrots, ng celery, chopped carrots and celery. Kami hindi na. Plain, lang siya, biniling. So, yan. Almost there. Pero, lulutuin natin siya ng maigi, syempre. Yan, hinaan natin yung apoy. So, nilagay ko lang siya sa medium heat.
So let's wait until the water, excess water evaporates. We'll also add sugar. Just 1 tablespoon of sugar is enough. Masarap din yan pang pakapit ng lasa. And then, kapag okay na, pero masabaw pa rin siya, pero kahit na masabaw, lalagyan natin siya ng marinara sauce. Lalagyan natin siya ng marinara sauce. Pampakulay lang. Masyadong maputla eh. I think that's it. There you go. Naging makulay na. Not so much. Not that much. Pero better than pale color. Yeah. Ayan po, medyo iga-iga na ng kaunti ng sauce niya. Maybe a little bit more. Once it's done, we're gonna cook the pasta, the egg, the shell pasta. Now this is almost done. So we'll turn off. Gonna turn it off, and we will put this aside. So ngayon naman, naghanda tayo ng tubig dito para paglutuan ng pasta. So bahala na po kayo kung depende ho kung gaano karaming tubig ang ilalagay nyo, kasi I'm going to use 1 pack of pasta shell. So this is what I'm going to use. Jumbo shell. It's a jumbo. It's a big one. So I don't know if I'm going to finish them all, or maybe yeah. Because marami naman akong giniling, so uubusin ko siya. According to package, ang cooking time niya ay 15 minutes ang how much is the time? Okay. Pero ililas lang natin ng 2 minutes kasi i-oven pa natin to, i-bake ko. So, you are going to cook this according to the package, less than 2 minutes it requires. Okay po? So, while waiting for the water to boil, medyo matagal-tagal. So, see you later. So, when I cook pasta, dilalagyan ko rin siya ng salt para hindi naman masyadong bland yung lasa ng pasta. And then oil para po hindi siya magdikit-dikit. Adds a little, just a drizzle of oil, and we will wait until it boils. So ito na po, nakulo na siya. So ilalagay na natin yung ating pasta. Oops! So 12 minutes, sabi sa package it's 12 minutes. Pero gagawin natin ng 10 minuto lang. Kailangan nakasubmerge sila lahat. Okay, only 10 minutes.
cooking. Parang kulang yung tubig ko ah. Hindi ko akalain malalaki pala yung pasta talaga. Okay, we will wait until it become until 10 minutes. So, yan ang aking alaga. Gusto niya pumasok sa loob ng box. Kanina pa eh. Kanina pag gustong-gusto, may pasta pa, gustong-gusto na pumasok sa ilalim, ay sa loob. O, hindi ka kasya. O, hindi ka kasya. Ay, nako. Ano? Hindi kasya. So, continue boiling lang po. We already have 4 minutes after na inilagay natin siya sa tubig. So, 6 na minuto pa. Cover natin ng kaunti, bahagya. Okay, 1 more minute and we're done for this. I-strain natin siya, tapos i-strain ko siya and then run natin siya ng cold water para ma-stop yung kanyang cooking. Yeah, we're done. Almost there. There you go. So, ito na yung ating shell. Malinis na po yung aking kamay. At ipapalaman natin dito yung giniling. But for the meantime, ang gagawin ko ay maglalagay tayo ng marinara sauce sa ilalim. Yan po. At lalagay tayo ng giniling sa loob ng shell. Gaya niyan. At ihilera lang natin siya dito. So, continuous lang po hanggang sa mapuno itong ating base. Okay, pinalitan ko yung aking lalagyanan. Tuloy-tuloy lang po ng ganito hanggang sa mapuno yung ating baking dish. So, ayan na po. Nailatag ko na lahat ang ating stuffed shell pasta. Lalagyan na natin ng pasta sauce sa ibabaw. Ubusin natin itong pasta
pasta sauce marinara. Oops. Maglalagay tayo ng cheese sa ibabaw. Tatakpan ko muna ito ng ibibake ko siya pero tatakpan ko muna ng foil. Para kasi di ba half cook nga lang yung ating pasta. So kailangan maluto muna siya and then we will add we will top with sliced cheese. Yan na po. And we will bake it for 400 about 30 minutes. So, ready na ang oven. Pasok na natin. Okay, 30 minutes. Let's see. Let's go check. I can smell it. Oh, that's nausok pa. Grabe yung steam. Isang kumabit. May isang kumabit. Babalik din natin ito mamaya. So, sorry. Lalagyan natin ng topping siya. Lagyan natin ng cheddar cheese pang ginamit ko kasi para sa akin mas masarap kasi ito eh. Hindi ko makita yung pinakal dulo, nakakainis. So, babalikan kita. So, ayan na po. Covered na siya ng cheddar cheese. Tapos, ibabalik natin siya sa oven.
Para lang siya malusaw, matunaw yung cheese. And then, that's it. That's it, that's all. Okay po, check natin kung ano na ang kanyang itsura. May melt lang natin yung cheese actually. Oh, wow. 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 This is it. Look at that. Sarap, sarap. Ayan na po ang ating cheesy na shell. It's a shell macaroni. No. Ano ba yan? It's a stuffed shell, pasta shell with beef, ground beef. Okay, thank you for watching. Kain po tayo. Sorry, magulo yung aking camera.